Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Lydia Esteban. Sabi niya, be wise sa pera mong pinaghirapan and advise be wise sa mga pera pong kinikita. Don't be like Nora Honor, niloko ng family and friends. We love Kim Pao po. So maraming salamat sa advice, Ginang Lydia Esteban per Chinita Princess. Dapat talaga siyang maging maingat, maging matalino, dahil hindi biro yung paghihirap na ginagawa po ni Chinita Princess sa mga bawat project, bawat offer na dugot pawis yung kanyang puhunan doon, tapos yung perang pinaghirapan ay mapupunta lang kung saan-saan. 'Di ba? Kaya dapat po talaga maging wais ang isang Chinita Princess. So wais naman siya dahil may dugo po siyang Chinese. Kilala naman natin ang mga Chinese, 'di ba? Sobra lang sigurong nagtiwala si Kim Chu kasi kadugo niya. Kaya alam niyo yun, ganun po ang nangyari kung may issue man po siya sa kanyang kadugo. 'Di ba? And since nangyari na po to mga kakimpaw, siguro reminder na yon kay Kim na dapat maging maingat. 'Di ba? Parang ginising si Kim Chu na hindi porket kadugo mo, huwag kang masyadong magtitiwala. So, reminder na yon mga kakimpaw. Kaya ngayon, mas wiser na po ang isang Chinita Princess, syempre sa tulong at advice na rin ni Paula Avellino. At ang next comment naman natin mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, Dries, good AM. Yes, everyday ko na silang pinipray, nobena ko pa silang dalawa. Dries, kung magkatotoo itong pagpapakasal nila sa 2026, ipaghanda ko dito sa bahay namin na may konting salo-salo at most of all, Thanksgiving Mass for them. Ganyan ko kamahal ang Kim Pao. No question sa mga anak ko kasi alam na nila ang kaligayahan ko. Okay lang daw sa kanila, tutulong pa din sila sa pagpapakain ng mga tao sa na malalapit sa akin at nagbibigay ako ng aguinaldo sa may hirap. God bless Kim Pao and all their legit fans, bloggers, seniors, and the Aki. So, thank you so much po sa komento, Ginang Norma Dayag. Talagang ramdam, feel na feel ko po na love niyo talaga si Kim and Paula Avellino. And hanggang doon na lamang po yung pag-aasam ninyo na maikasal po sila at bumuo ng pamilya. Kasi biruin nyo po yun, magpapahanda pa kayo, magte-Thanksgiving party, tapos suportado po kayo ng mga anak ninyo kasi alam po nila na ito po yung kasiyahan ninyo, Ginang Norma Dayag. And hopefully po makasama nyo po palagi yung inyong mga anak para syempre mas masaya po, 'di ba? Maraming salamat din sa pagtulong po ninyo sa inyong mga kapwa diyan na malalapit na talaga naman pong nakaka-receive ng blessings mula po sa inyo. Sana Norma Dayag ay kalakasan ng katawan and syempre peace of mind ang lagi pong ipagkaloob sa inyo ng ating may kapal, and syempre ang pag-iingat sa iyo at sa iyong buong pamilya. Mabuhay kayo, Ginang Norma Dayag. God bless po, and syempre lagi kayong mag-ingat. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na dapat ay malaman ninyo ngayong araw ng Martes. So, alam nyo ba yung dapat nyong abangan ngayon? Reminders lamang, October 7 na ngayon. At ngayon ilalabas ang official teaser ng The Alibay. At kagabi pa lang, excited na po ako dito. At alam ko hindi lang ako, maging kayo mga kakimpaw, hindi na siguro kayo makatulog para abangan itong teaser ng The Alibay. Ngayon po yun ilalabas. Kaya get ready, i-prepare ang sarili kasi ang mga eksena doon baka hindi nyo po kayanin. Sobrang pasabog to. Sobrang intense
ng mga ganap ni Kim and Paolo. Medyo makikiligin kayo doon. Tapos, may kaba din. Basta, halo-halo ng emotion to mga kakimpaw. Abangan nyo na lamang po mamaya. Sabi nga dito ng isang fan sa X. Anong meron today, October 7? Just like NYZ, this plaza never sleeps. So, hindi sila natulog. And with our means, the KPs are so fortunate to watch them top bill another project, their fourth in a row. So, kahapon pa man, ay trending na po ang pa-hashtag para sa Di Alibay. At ngayon, for sure, sabog na naman po ang buong social media sa pagpapatrend para po sa kanilang series. Abangan natin yan, okay? Samantalang next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa write-ups po na inilabas ng Abante. Isang patunay na nag-donate din po talaga si Paula Avellino ng 1 million para po yan sa pagtulong sa mga nasalanta po ng lindol. Sabi nga dito, nakakatuwa naman ang magka-love team na sina Kim Chiu at Paula Avellino. Maawain na generous kasi sila ha. Nag-donate sila ng tig 1 million pesos sa mga naapektuhan ng earthquake sa Cebu City. Bukod dito, nauna nang nagbigay si Kim ng construction materials. Hanggat maaari ay ayaw nila yon ipamalita, baka kasi isipin ng iba na tumutulong sila pero pinagyayabang naman. Kaya lang, hindi maiwasan na malaman ang ginawa nilang pagtulong. Syempre, proud ang Kim Pao fan eh. You both bless Kim Pao. I salute you both for being generous. At ang sabi naman ng isa pa, good job Kim Pao, mabait talaga kayo, pagpalain kayo ng may kapal. So yan po ang katunayan na tumulong si Paula Avellino. Kasi until now, mga ka-Kim Pao, ang dami ko pa rin nababasa na si Kim Chiu lang yung tumulong, bakit si Paolo hindi. So ayan po, dalawa silang tumulong at nag-donate doon, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Kim Pao, itong pa-blind item po ng isang account dito sa Facebook. Sabi dito, binasag ang pader ng kasikatan. Paano lihim na ikinasal ang kilalang aktres? Pinili ang kapayapaan kaysa sa ingay ng showbiz world sa gitna ng showbiz na tila isang lunsarang walang hanggang glamour. May mga pagkakataong ang pinag-iingatang sikreto ay lumalabas at yumanig sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, isang balita ang matuling kumalat at nagdulot ng malawakang gulantang at kuryosidad. Ang isa sa pinakamahusay at pinakamamahal na aktres sa bansa ay lihim na palang ikinasal. Ang insidente ay hindi lamang nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kayang itago kundi nagbigay diin din sa matapang na desisyon ng aktres na unahin ang privacy at personal na kaligayahan, taliwas sa ingay at pangigipit ng showbiz na nakasanayan. And meron nga po akong nabasang komento dito mga ka-Kim Pao na baka si Kim Chiu daw po yung nagpakasal. Noon pa man, meron na ako mga naririnig na mga ganyan usapan, pero syempre, usapan lang yon mga ka-Kim Pao. Pero kung totoo man nga po mga ka-Kim Pao na sila yon, abay, ako na siguro yung pinakamasaya sa balat ng lupa. Kayo mga ka-Kim Pao, sa tingin nyo, sino po kaya ang nasa pa-blind item na to? Please comment down below.